subok, normal lang yan sa buhay natin, di ba? Na maranasan, may pagdadaanan. Siyempre, ang una natin gagawin is yung mga pagsubok ngayon, i-serve natin yun as mga challenges sa buhay natin, di ba? Tinagalog ko lang. Di ba, siyempre, ang gagawin ko bilang isang lalaki is harapin, no? Harapin yung mga pagsubok. Siyempre, pag-usapan kung ano mga pagsubok yun, kung pagsubok man sa amin, between sa amin ni Rachel. Yeah. Siyempre, dapat open siya and open din ako kung ano mga hindi namin pagkakaintindihan, kung ano mga problema dyan, mga pagsubok. Ayun, ang gagawin ko, and syempre, hindi din yan magiging maisa sa katuparan kung wala yung guidance ni Lord. Syempre, kuha tayo or tawagin natin, no, na i-open natin yung problema natin sa kanya, yung mga problema. God, ano kasi, mukhang God moves in mysterious way, di ba? Gagawa siya ng way na hindi mo ma-expect na mangyari pala yun, di ba? Tapos darating yung time na, uy, yung mga pagsubok natin, napagdaanan na pala natin. Di ba? Magsiserve yun as a lesson sa amin. No? Magsiserve yun as para maging strong kami in the end of the day. No? Para sa hinahangad or para in the next future. Na ginagawa mo lahat. Tatarong sa gilid. Na nagtitinda ka dati. Ano yung mga naranasan mo dati? Kailangan pa. MMK lang. So, syempre, mas maraming viewers ang makakaintindi ng mga pinagdaanan mo talaga, bro. Ano tinunda mo ka? Then man, ano pa, since elementary hanggang high school ako, talagang honestly, di talaga ako humingi ng baon kina mama at papa. Hindi ka Oo, hindi ako naghihingi kasi nga gusto akong naghanap ng diskarte. Kaya yun ang naisip ko since estudyante pa ako. Yung ginagawa ko is nagbebenta ako sa loob ng school kahit bawal. Kasi nga andyan yung canteen, yan yung kalaban mo. So, ayun, nakiusap ako sa teacher namin na kung pwede, yung ano lang, hindi ko lang ipapaalam sa canteen na andyan ako nagtitinda. Kahit ano, kasi noon kasi malakas yung mga Poji bar, ganyan. Tapos magkano lang yung kita doon, mga tubo doon. Kaya yun, hanggang naging high school ako, ganun pa rin yung ginagawa ko. And then pagdating sa high school, yung mga kaklase ko is talagang ang hirap magtinda na through cash. Yung pagbenta mo, babayaran ka agad. So yung ginagawa ko, pinapautang ko. And then, syempre, pag utang na, may 2 piso ng tubo. Oo, ganyan. Kinabukasan yung bayad doon. And then, inisip ko na, siguro pagka-college ko, hindi ko na maranasan yung ganitong buhay. Yung ganitong estilo ng pagbebenta sa loob ng school. Mali pala ako. Doon pala andun yung reality sa pag-college. Kaya yung ginawa ko, nakakahiya man na magbenta ulit sa school, di ba? College na yan. Tapos yung mga klase mo dyan is talagang, siyempre may mga kanya-kanyang ano din. Kanya-kanya yung grupo. Kaya ang ginawa ko is, doon nag-apply ako ng trabaho sa mall. Isang yung titinda lang ng mga, sabihin natin, yung mga takoyaki, yung sa stall lang, sa stall. Yung sa labas ng mga grocery store, andun yung mga stall na kahilera. So doon ako, after ng school ko, mag-start yung school ko sa college is 7 a.m. And then matatapos siya alas 6 ng hapon. Then yung duty ko is 7 p.m. Matatapos 10 p.m. And then pag 10 p.m. na yun, makakauwi ako ng alas 12 kasi nga kailangan mag-inventory, kailangan pa maglinis kasi ako ang closer. Kaya yun, ramdam ko talaga bro, yung hirap talaga. Pagiging yung ang hirap maging mahirap. Ganun. Kaya ayun, talagang naranasan ko dahil nga ganyan sila mama at papa, hindi nakapagtapos. Si Papa grade 2 lang siguro. Tapos si Mama high school, second year college, something like that. Siya. And then kita naman sa sitwasyon talaga namin noon. Kaya yun, talagang pinangako talaga sa sarili ko na talagang magtatapos ako ng pag-aaral. At magna cum laude pa. Bonus na lang yun, bro. Masaya kami dahil nga ang unang nakapagtapos sa amin is yung ate namin. Yung mas panganay talaga sa amin. Teacher yung natapos siya. And then, nung nakapagtapos siya, pumasa sa LET. Tapos, nagkaroon ng pamilya bago. Nabuntis siya. Hindi talaga tanggap nila mama at papa nun. Kasi nga, ganyan. Imbis siya yung inasahan namin na magtataguyod sa mga kapatid niya na maliliit pa nag-aaral. And then, ayun. Ayan na si Kalingap baby girl na pamangkin ko. Yan. And then,
Bale, mukhang blessing in disguise na nandito ako. Nandito ako sa opportunity na ganito. Bale, ako na yung talagang tumatayong susuporta sa kanila. Talagang sabihin natin kay Langga na breadwinner, ganyan. Ganyan na yung ginagawa ko ngayon. And pasaya ako dahil nga naranasan ko yung buhay noon. Diba? Naranasan ko yung buhay mahirap. Yun. Mahirap ang maging mahirap. Kaya nga. And then, malaking